So may tinatawag po na cyberbullying po, yung RA 10627. So ano yun, yung mga paninira at saka mga pagkasabi ng hindi maganda online, ganun po. At yun po yung yung pwedeng ikaso. At sinabi ko kasi kung ano ba ang pwedeng gawin regarding dito. Magandang araw po sa inyong lahat, mga amigo. Good morning po sa ating lahat. Ngayong araw po ay meron po tayong pupuntahan at narito po tayo at dudulog po tayo sa NBI at magtatanong po tayo. So sa hindi po nakakaalam, may kumakalat po ng mga fake news at misleading na news regarding po sa ating YouTube channel. So merong isang viewers tayo na upload or nag-download ng mga videos natin, mga clips videos, at yun po ay puro paninira sa atin. So ang sabi ng isang viewers ay taga Quezon City daw. Nag-message sa akin at na-check yung IP address na taga Quezon City daw. So ayoko naman na paniwalaan muna ito. At ang pinakamaganda po ay dumulog tayo sa NBI at base po sa aking abogado na si Attorney De Castro. At ang sabi niya sa akin ay pumunta ka muna sa NBI regarding dito. So yun, nandito po tayo ngayon sa Kabanatuan. At dito po tayo pumunta para po maliwanagan po tayo regarding po sa pwede nating ikaso sa pwede nating ikaso sa tao na gumagawa ng mga fake news na ito. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung sa akin ay okay lang na i-bash ako or magsabi ng hindi magandang komentaryo sa aking channel, okay lang yon. Pero ang hindi ko po papayagan yung nanakawin yung mga videos mo at yun po ang foul, at saka yung magkakalat ka ng mga fake news regarding po sa vlog na ginagawa natin. So marami na siyang na-upload na videos, almost 60 plus na, at yun po hindi natin pahihintulutan dahil ngayon ang pati ang aking asawa ay apektado na sa nangyayaring hindi maganda. Kaya po abangan nyo po mga amigo at tingnan po natin kung ano yung pwede nating ikaso sa naninira sa atin. So dapat sabi nga ng mga kaibigan ko, lumaban tayo kasi alam mo namang nasa tama ka. At wala siyang karapatan na siraan at magkalat ng fake news regarding sa atin. Oo, nasa social media tayo, pero kapag kaganyang gumagamit na o nagnanakaw na ng mga videos na original na galing sa atin, yun po ang hindi okay. Kaya bilang tayo nasa social media, kaya natin palampasin kung ang mga videos na ginagawa niya ay o ninanakaw niya sa atin ay kung maganda naman yung maidudulot sa kapwa natin. Pero kung kagaya ng mga kaibigan natin na ibang mga vlogger na kumukuha ng mga clips sa atin at maganda naman yung sinasabi, pero kapag misleading at saka fake news na, yun po ang mahirap doon. Kaya po gusto natin na magkaroon ng leksyon yung tao na gumagawa nito para hindi po pamarisan. Dahil sabi ko nga po sa inyo, kung galit kayo sa akin o galit yung ibang tao sa akin, pwede po akong i-message at magpapaliwanag po ako. Huwag po yung ganitong pamamaraan na magkakalat kayo ng mga fake news at magnanakaw po ng mga clips na video. So ayan po mga amigo, mamaya po babalikan ko po kayo at nandito na po tayo sa may Kabanatuan. So ayan po mga amigo, malapit na po kami sa NBI. Medyo traffic lang. Ayan. Dati dito nagtatrabaho yung nanay ni Lenlen dito sa Capitol. Ilang years na siyang retire. Ay pa nga niya mag-retire kasi wala naman siyang gagawin sa bahay. Tatandaan ko dito namin din siya, dito ko sinusundo yung time na nasa Kabanatuan pa kami. So ayun,
papunta na tayo at hindi ko alam kung ano yung process, tamang process, ano ba ang dapat gawin. So kaya po magtatanong tayo. Ganito dito. Ulit sa yelo yan. So nandito na po tayo mga amigo. Sige, bababa lang ako doon, Kuya Marvin. Oo. Ayan po mga amigo. Nandito na po tayo sa NBI Cabanatuan. So mamaya po babalikan ko po kayo. Tingnan po natin kung ano po yung mangyayari. So ayan po mga amigo. Ikukwento ko po sa inyo tapos na po. At yun napag-usapan po namin ng otoridad regarding po sa case po na ano po. So natin ko lang po si Marvin. So dalawang pinuntahan namin, dalawang otoridad pinuntahan namin kasi yung isa dito tinuro kami doon at explain ko po sa inyo kung bakit po ganun. Opo, bakit dalawang pinuntahan namin. Ayun si Marvin. Gaan tayo. Hintayin lang po natin. So medyo mahaba-haba yung usapan regarding dito. Pero at least gusto kong i-clear sa inyo kung paano yung gagawin. Kabalik ko po kay mama. Kabalik ko po kay mama. At yun nga po mga amigo, ang medyo matagal ako nakipag-usap doon sa may otoridad regarding po sa case natin. At ngayon po ay lahat po ay sinabi ko, tinanong sa akin about po sa ano ba nangyari. Medyo mahabang interview po ang nangyari. Tinanong sa akin kung about sa channel, about sa in-explain ko kasi isa-isa kung ano yung in-explain ko isa-isa kung ano ba yung nangyari. Na sabi ko meron ka akong kumukuha ng mga videos at ginagawang clips, tapos pagkayari sinisiraan ako at nagkakaroon ka ako ng fake news tsaka misleading po ako yung mga information niya. So base po sa kanya meron pong tinatawag na na kaso, may kaso po about doon. So ang sabi niya sa akin ay ito basahin ko po sa inyo. So may tinatawag po na cyberbullying po, yung RA 10627. So ano yun, yung mga paninira at saka mga pagkasabi ng hindi maganda online, ganun po. At yun po yung yun yung pwedeng ikaso. At sinabi ko kasi kung ano ba ang pwedeng gawin regarding dito. So in-explain naman niya sa akin lahat, and then pinorward ako sa isang otoridad doon na malapit, at siya yung nakausap namin. So sa kabilang building po doon, doon ako kinausap. So in-explain ko ulit sa kanya sa kung ano yung mga nangyari, and then ang may number sa akin ngayon, and then iano ko na kumbaga nasabi ko na yung about sa case na to, and then sila na bahalang mag-file ng case regarding po sa concern ko. So nasabi ko na at na lahat ng mga dapat na concern ko regarding po sa ginawa sa akin. So yun ang mangyayari, magantay na lang po ako at sila na po ang bahala regarding doon, para at least po papanatag na rin po yung yung loob namin. So may mga hakbang silang gagawin regarding dito at magkaantay na lang po ako. Antay ko yung tawag kung medyo mahaba yung usapan namin kasi nagbibigay pa nga siya ng mga sample na maraming mga cases para sa kanila.
Ganun, marami mga cases na nangyari about sa cyberbullying, yung mga ganyan. So napakarami nilang case doon, pero at least naliwanagan po ako mga amigo. Kasi pag nakita nyo sa pag nakita nyo po yung about sa video na mga ginawa sa akin, hindi po okay yun. Especially yung pangunguha ng mga clips sa mga videos at gagamitin paninira para sa akin. So hindi naman natin po pwedeng hindi natin po pwede na pag walang bahala o deadmine na lang natin o hayaan lang natin. So gawa tayo ng action para dito. Kasi yung family ko na yung dito yung family ko na yung nai-involve at yung mga sinasabi hindi maganda. So pati mga kaibigan ko nadadami rin dito. Pati yung asawa ni Belgian merong upload na videos doon. At yung mga tao na okay sa akin, ginagawa nila ng issue. So sabi ko nga sa pagko-content, okay lang naman kayo mag-comment ng gusto ninyo. Pero wag naman po nakawin yung video na ina-upload natin. Kasi yun po ay mga raw videos na ina-upload natin. At kung lalo na pag paninira, di ba? Kung paninira po yung sasabihin sa atin, hindi po maganda yun. Kaya po ihayaan na po natin sa otoridad yung about sa kasong to, at mag-antay na lang po tayo ng sasabihin nila. So ayun po mga amigo, mag-antay lang po tayo at maliliwanagan din po tayo, and then i-update ko po kayo kung ano po yung mangyayari. So ayun po mga amigo, thank you so much po sa panonood ng episode nito, at God bless po sa lahat po sa pagsuporta ninyo.